Zero. Guys, una. Kami yung reason, kita nyo naman yan. Yan. So, ibig sabihin, ano na siya. Ito natin guys. So, ito yung mga small tip and basic. Okay. So, guys. Ano to? Ano to? Okay, go. Okay na guys, tayo na. Guys. Kunti na lang guys. Tawag niya na. Natin kita Kapagpalang araw guys. So ngayon another video naman tayo. Basic tsaka pointers pa rin. And then pag-uusapan natin is about dun sa suspension system, which is yung ball joint, yung inner tie rod end, and then upper lower arm ball joint, and then lower arm ball joint. So yung mga basic tsaka main cause kung bakit kinakain yung mga portion ng gulong natin sa may gilid ng side, sa inner side at saka sa may outside. So tara pag-usapan natin guys yung main reason kung ano yung mga pwedeng magiging cause. So bakit siya nagkakaroon ng problema, especially pag lumiliko ka o kumakanan ka, nagwawagol yung gulong. Okay, so tanggalin na natin guys yung mechanism. So tara tingnan natin yung lower arm ball joint kung ano yung naging problem. So ngayon guys, tanggalan natin yung kanyang upper arm system, pati yung buong mechanism ng kanyang mga dapat tanggalin, stabilizer link. So tingnan natin ngayon kung ano yung pwedeng maging cause on ng problem ng unit na dapat palitan natin. So mga basic tsaka pointers ng mga ball joint, upper arm and then lower arm. So ito yung pinaka main reason, nakikita nyo naman yan. Ayan o. So ibig sabihin ano na siya, malaki na yung play niya. So ang mangyayari niyan, gagalaw na mismo yung kanyang mechanism, yung gulong talagang magwawagol na yan. So yan yung rason. Tapos pa kumakanan kayo maingay. Ayan o. So ito yung natawag na lower arm suspension. Okay, ito na yung ball joint niya. So papamachine shop natin ito para maging bago dahil hindi siya kayang batakin para mano. So yun ang mga basic at pointers na dapat malaman. Ito naman yung part ng papalitan din to. Papamachine shop din natin yan para pagbuwan na natin ng rubber bushing. Okay, ito same din. Pag makamay mo yan, ibig sabihin sira na yan. Okay, so yun ang mga dapat malaman natin. So ito yung sa right side, ito yung sa left. So mamachine shop natin guys. Tara. Upper suspension. So kung lalagyan pa yan ng dito ng ball joint. So bago bili mga ball joint natin, pati itong tara din. Ayan. So kailangan palitan. So ito yung mga luma. So ayan siya, stabilizer link, palitan din to, sira na yan. Ayan sila. So palitan yung bushing, papalitan din yan guys. So pati yung inner tie rod end na nandun nakakonect sa rocker arm system. So papalitan din na bago yan. So okay, so lahat yan guys papalitan natin. So tingnan natin muna yung mga damages ng pyesa. So ngayon makikita nyo yung stabilizer link. So talagang sira na siya guys. Kitang kita nyo naman halos na nakakamay na siya. Wala na siyang setting na maganda. Pati rin yung upper ball joint. So laki ng damage. So yan ang nagiging cause ng problema. Ayun, makamay mo na. Even ang tie rod end, nakakamay na rin. Pati rin ang kanyang mga stabilizer link. Tsaka yung inner tie rod end, ayan halos wala na, gewang-gewang na lang. So kaya nagkakaroon ng maingay na sa ilalim na hindi mo maramdaman kung anong klaseng ingay yun. Nakasakit sa ulo. So ang gawin natin ngayon kailangan din bumili ng bagong pyesa o bagong part. So kung bibili kayo, kailangan set talaga yan. Kung bibili kayo ng isang tie rod end, kailangan set yan. So kabilaan, makikita nyo naman halos lahat bago na gagawin natin. Papalitin ng puro bago guys. Bagong tie rod end, bagong inner tie rod end, bagong stabilizer link, bagong ball joint arm and lower arm suspension. So lahat yan bago. Okay, para hindi na masakit sa ulo. Okay, so ito na yung ball din guys. Bago na. Ayan. Buksan natin. So dalawa yan. Ito yung lalagay sa lower arm suspension. So mamaya makita natin kung paano ikakabit. So try natin kung makukuha natin itong video na makabit siya.
So buksan muna natin. Okay, so ayan na siya. So bagong-bago. Ayan, ito yung kakabit doon, ipa-machine shop natin to para talagang ma-press. So dalawa yan, puro bago. Pati yung lock nya bago rin. Yung ibang mga parts din. Yun. Mamaya tingnan natin kung paano yan ikakabit-kabit. So sikapit yung mabidyo natin guys. So ito yung mga small tips and basic. Okay? So okay. And then tingnan natin bakit kailangan natin yung ball joint. Kung makikita nyo naman ito yung wagon siya, malaki na yung clearance at plane. Kaya once na kumakanan kumakaliwa kayo, nagkakaroon siya ng kampya ng sariling kanya. Okay, and then makakamay mo yung guys. Pag nakamay mo na yung bawat ibig sabihin may difference at kisira na yan. So kailangan siyang palitan dito sa machine shop. Makikita nyo yung pressing machine sa atin. So kaya natin ito ipipress sa machine shop dahil matigas ito. Then magpapalitan ng bago. So mahirap to manumano. So kailangan pressing machine na kailangan mo gamitin dito. So tingnan natin kung paano natin ikabit sa pamamagitan ng pressing machine. So hindi ito mamano-mano guys. Pwede man ito pero matrabaho talaga siya. Samantalang kung gagamitin natin ng machine shop, tinignan sa harapan, so ipipress nyo lang yan, mura lang ang bayad niyan sa mga 350, ipapress nyo lang or ipa-pull out, and then sila na bahala ang magkakabit. Dito sa amin sa Jensen, ang dito lang tatawag na Raffles, dito malapit sa may tumbler ng General Santos City. So dito yung makikita yung Raffles guys na machine shop. So dito yung suki ko na lagi ko nagpa-press. So yung makikita nyo kung paano siya i-press. Napakasimple niya lang gawin, okay? So kung titingnan nyo napakadali, pero kung imamano-mano yan, sabihin ko sa inyo, nahirapan talaga kami magtira ng mano-mano. Kaya hindi ko na simula nung nag-try ako ng mano-mano, nag-start ako ng mechanic, medyo mahirap talaga siya. Although kaya naman, pero madugo talaga. Malulugi ka na naman sa labor mo. Kaya ang ginasuggest ko at nag-advise ako sa mga mechanic, sa mga beginners. So kung may mga ganitong mga problema guys, huwag nyo nang i-mano-mano dahil malulugi na kayo sa labor nyo at time consuming. So ang mas magandang, much better gawin is punta kayo sa machine shop, sa may mga presser. So hindi na kayo mahihirapan. So makikita nyo kung paano yung pinipress. So ganun yan din kahirap ikabit. Kita nyo naman sobrang bigat niya yan, pero makikita nyo yung pasok at abaon ng ball joint. Medyo mahirap talaga siyang ipasok kasi nga setting kasi yan. So kailangan talaga dyan na machining o presser talaga. Yan, kita nyo kanina, isa lang ang tumira, ngayon dalawa na sila. Isa yung maghahawak at yung isa naman yung bubomba doon sa pump. Kita nyo naman, nag-press talaga siya ng kusa. So ganun siya kahirap guys itirahin. Kaya talagang napaisip talaga ako nung time na nag-mechanic ako na kailangan ko talaga ng machine shop. So although kaya ko naman, pero mahirap talaga kung wala yung tulong ng machining. So lagi ako nagpapatrabaho sa mga machine shop guys. Makikita yung trabaho nila, hindi ganun kadali at hindi ganun din ka simple. Kung titingnan nyo lang magtanggal ng ball joint, napakahirap. Kailangan nyo ng mga oras o at least meron kayong idea, basic pointers sa mga baguhang nagmi-mechanic, gusto magbalak na mag-mechanic. So hindi lahat ng napapanood nyo sa YouTube ay madali lang. So kailangan talaga meron kayong idea. So kailangan may machining system. So alam niyo kung paano titirahin, hindi lang yung kung ano yung makaya niyo tirahin. So kailangan talaga may konting kumbaga kailangan niyo ng konting pag-iingat at pag-iisip kung paano titirahin yung mga parts, sapagkat pag namali kayo, tira mabasag yung parts. So imbis nga makakatipid yung may-ari, mapapamahal sapagkat bibili na siya ng buong mechanism assembly. Tulad nitong lower arm suspension, pag nagkamali ka ng palo dyan, baka mabasag yung kanyang tatawag na ring, yung pinapasalpakan ng ball joint assembly. So kaya ingatan nyo yan guys, kaya mahirap na magkamali. So far natanggal na nila yung tatawag na ball joint na assembly. So ang gagawin naman dyan guys, ikakabit na natin yung tatawag na mga lock. So kailangan may mga lock yan na hindi nyo makalimutan. Pag nakalimutan nyo yan, magulat kayo, magre-release yan, magkakaroon ng malaking clearance. At higit pa doon, magugulat na lang kayo, bandang huli, meron ng kain na malaki yung gulong. So, disalign na siya. Sa totoo lang, yung Fortuner 3.0, yung mga bago ngayon, hindi na gumagamit yan ng mga caster tsaka ng toe. So, ibig sabihin, wala na siyang yung adjustment. So, ibig sabihin, naka-fix na yan guys. So, may ma-adjustment pero madalang na lang sa ngayon. So, karamihan ngayon, lower arm tsaka upper arm suspension, puro ball joint na lang pinag-uusapan ngayon, hindi na gumagamit ng ganong mga sistema. Sapagkat mas madali yung paraan pag ganito yung ginawa nating procedure.
Okay, so nakabit na natin guys yung buong mechanism. So ayan na, nakabit na, makikita nyo, hindi natin na makakamay yan, sobrang tigas niyan. Kailangan mo martilyuhin yan para bago gumalaw yung mechanism niya. Ganun katibay yung mga bagong kabit guys. So lagi yung tandaan, pag ball joint hindi talaga nakakamay. Okay, take note, kailangan hindi nakakamay. Kung makamay mo man yan, ibig sabihin maluwag na yan, kailangan mo nang palitan yan. Sapagkat kung nakakamay yan, ibig sabihin paano kung yung may sasakyan ang bigat-bigat and then may tao pa. Okay, so kaya lagi tandaan, pag once na nakamay nyo yung ball joint, anong klaseng ball joint yan, tie rod end, inner tie rod end, upper lower arm ball joint, lahat stabilizer link, lahat ng ball joint guys, pag nakakamay ibig sabihin sira na siya. So anong kailangan, you need replacement. Ayan, sobrang tigas niyan. Okay, so take note yan guys. So laging tandaan nyo sa mga baguhan and then sa mga nagtatanong sa akin bakit kinakain yung gulong, ito yung main reason. Okay, so tara sa ball joint naman tayo ng upper arm. So ayan na, kompleto na rin guys yung ball joint natin. Lahat ng mga parts nandito na, yung bushing sa stabilizer, sa torsion bar, and then stabilizer link, and then sa kanyang brand new na stabilizer link pyesa. So lahat yan bago, naka-set up talaga yan, kung maaari bibili kayo niyan. So ito naman yung kanyang mga ball joint. So ayan na siya guys, kompleto na siya halos sa sa upper arm. Okay, so upper arm ball joint yan. So lahat na yan, kompleto na yan. So ang susunod natin ngayon na parts, it's yung upper arm ball joint. So mano-mano natin ikakabit dahil kaya naman. So ito na yung kanyang upper arm suspension. Upper arm suspension na lalagyan natin ng ball joint. So ito yun guys ang ilalagay natin. So mano-mano lang natin, kaya naman natin, yung yaka-yaka lang ito gawin. Hindi tulad sa lower arm, talagang malalim kasi yung tuhog nun, tsaka kailangan mo talaga ng pressing machine. So ito makaya lang naman, kaya mano-manohin lang natin. So may kita nyo, pinupukpok lang naman yan eh. Kung marunong ka, kailangan alam mo yung paano mo tirahin. Okay, so ayan yung upper arm mo, kita nyo naman loose na siya. So naikot ng kamay. So how much more kung tumatakbo yan, ang bigat ng sasakyan mo, almost 1 tons ka pin. So ayan na, nakabit na natin. So ikakabit na natin diretso yung tatawag na kanyang pin lock, nasa loob yan. Ayan na, nakikita nyo guys, nakabit na namin. Ayan tigas na, hindi mo makakamay talaga yan. So lalagyan natin ng mga boots yan, grasa. Pagkatapos dadahan natin yung pagkabit. So ganun lang siya kasimple, basic pointers pa rin guys. So kailangan talaga medyo may idea kayo. Kailangan na naglalagay kayo ng mga grease. Kailangan full pack talaga yan para wala nang tanggalan. So maglalagay tayo ng grease, and then after that maglalagay tayo ng bushing yan. Okay, so ganun lang kasimple. So ayan guys, ikakabit na natin, dandahan na. So ready for installation na tayo. So ito yung upper arm na nadala natin, pag kamay-kamay lang, mano-mano, labanan, martilyo, nadala lang siya. Pero kailangan talaga, pag hindi pa kayo marunong, hindi pa kayo alam paano titrahin yan, especially sa mga baguhan, mga owner. So ang tip talaga yan is kailangan mong ipamachine para hindi ka na problema. Although magbayad ka, at least safety naman yung pagkakatira mo ng ball joint. So ayan na guys, dandahan natin kakabit yung mga pyesa hanggang sa mabuo na ito. Okay, so sige, sa ilalim naman tayo. Kita nyo yung inner tie rin, nakabit na rin namin. And then ayan yung unit guys, 3.0 na Toyota Fortuner. So kinakabit na natin yung buong mechanism niya. Okay, ganda na natin kabit guys. Ito yung kanyang lower arm suspension na kinakabit natin mga pin lock niya sa loob para maganda yung pagkakabit. So make it sure na talagang setting siya guys, para hindi na kayo problema once na nakabit na lahat. Pagkat pag magkabit kayo, medyo mahirap na tanggalin. So ayun na, nakabit na natin yung upper arm ball joint or upper arm suspension set assembly. Okay, mali. So ayan na guys, nakabit na siya. So yung mechanism na ito hindi pa yan nakahigpitan. Okay, so ayan yung lower arm na nakabit na natin, bago na yung bolt. Yan, nakabit na rin. Ito rin, nakabit natin yung What's up to my YouTube channel? yan, ang ating chief mechanic, Chief Pilsa, tsaka si Chief Payat. Shoutout sir, ano masabi mo sir? So ayan na siya guys, hindi pa nakabit ang mechanism ng caliper. Okay, so ito sa kabila, ganun din, nakabit na rin. Stabilizer link na lang, sensor. Okay, got the Fortuner, madami. So stabilizer link kinabit na, tapos sa diretso na yung torsion bar kakabit. So ayan na siya. Okay, so gawin natin ngayon guys, tingnan natin ng buong mechanism. So almost halos na nakakabit natin yung lahat ng mechanism. So tingnan natin ngayon yung pagkakayari. So ayan na guys, makikita nyo nakabit na natin yung sistema, yung kanyang tie rod end.
And then yung ball joint, papatinan rin sa mechanism ng ball joint na lower arm. So sa kanyang bago naman na tinatawag na upper arm. Ayan, stabilizer link, bago na. Okay, so yung inner tie rod din, bago na rin. Okay, so pati yung bushing ng torsion bar, so bago na rin guys. So fabricate natin yan. So ayan na. So almost done, nakabit na natin lahat ng buong mechanism. So check natin sa kabilang side. So sa kabila okay na rin, nakabit na rin ng ball joint, lahat ng ball joint guys na nakikita natin tinanggal. So ayan na, pati yung tie rod end nakabit na rin. So pati yung inner tie rod end, and then yung stabilizer, ayan nakabit na, bago. Kita yung ball joint, bagong bago. So higpitan na lang natin lahat ng buong mechanism. Then okay na. So pagkatapos yan, ganoon lang kasimple. So once nga bago na yung mga ball joint nyo guys, yan ang tip ko sa inyo. So magkakaroon na yan ng pantay ang kain ng gulong. Okay? So nagkakaroon kasi yan ng disalignment. Once na yung ball joint nyo, makikita nyo naman wala na pwedeng i-adjust dyan. Hindi siya pwede i-adjust. Okay? So sa mga galing dyan, ina-adjust na yan. Pero para sa akin, mas maganda palit ka ng ball joint. So andito tayo ngayon sa ilalim. So shoutout kay Sir Payat. Sir, salamat sa iyo sir. So ang ating chief assistant, chief mechanic, si Payat na taga Balongon, Sarangani. Okay lang daw siya. So ayan guys, makita nyo bago na yung mga bolt na kinabit natin. Yung mechanism yan sa kanyang suspension. Yan, bago na. Okay, stabilizer link. So bago na rin yung sa ball joint upper arm. Yan, bago. So yung ball joint sa lower arm suspension, bago na rin. Okay, naigpit na rin yan. So pati yung bushing, sasabi ko torsion na bar bushing, ayun. So fabricated yan guys, bagong bago na rin yan, makikita nyo. So setting na siya lahat. Basic pointers guys. So once na bago na lahat ng ball joint mo, bago na lahat ng stabilizer mo, so walang rason para kumabig siya, okay? So ang magiging rason niya kung kakabig siya kung disalign yung gulong mismo. Ibig sabihin yung sentro ng gulong mo tabingi, doon ka magkakaroon ng problema. So almost na guys. So ganun lang kasimple yung basic tsaka pointers. So magkakabit kayo ng mismong buong mechanism ng engine suspension system, okay? Especially yung mga bracket niya, yung kanyang mga ball joint. Ayan. So yun lang, maraming salamat sa inyo guys. So shout out sa aking mga subscribers, shout out sa mga baguhang mekaniko, shout out sa mga unit owners. So ito lang yung basic pointers na pwede ko may bahagi sa inyo. Maraming salamat sa inyo guys. So walang sawang suporta. So yun lang guys, maraming salamat. Bye bye. God bless. See you. Alright. Okay.